awitin, magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na pagdiriwang po, ginugunita po natin si Santo Domingo de Guzman. Santo Domingo de Guzman, pundador ng mga Dominikanong pari. At ang kanilang apostolado ay ang pagpapahayag, pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, pagbibigay ng mga mahuhusay na mga homilya. Ito po ang mga miyembro ng itinatag ni Santo Domingo de Guzman. At ang misa po natin, inaalay po natin sa isang yumao, Leonila Marasigan Peralta. Leonila Marasigan Peralta. At sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyano komunidad, nasa ikatlong pagnonobinaryong misa po tayo para sa Birhen ng Buena Hora. At tayo, may debosyon tayo ngayong panahon ng salot kay San Roque. Nasa pangalawang araw na po tayo, nobinaryo kay San Roque. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang nabuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo, sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan. O batong matibay, iniligay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila. Inaahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit, hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya, kaya't nag-alay sila ng mga handog na maging sa kanyang lambat,
at sinusuom niya ito ng mabagong kamanyang, sapagkat dahil dito'y nakapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumagamit ng tabak at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kilalaning hari walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makaturungang niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at sa mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala na kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumudulog sa iyo na iyong tinanggihan. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Suubin ng awit ang hari sa Siyon, ang Diyos na dakila. Ang ginawa niya'y ating ipinagbuni sa lahat ng bansa. Ang nahihirap'y hindi mawawaglit sa kanyang gunita. At ang nagpahirap sa kaawa-away kanyang isinumpa. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, lumapit ang isang lalaki lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang batay, gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig,
bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon, lipat dito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang pinakabuod po ng ating mapagbasang narinig po ay ang pananampalataya. Lalong-lalo na sa mahabang panahon ng ating pagsubok, minsan po o madalas, nanghihina po, malamya, kulang ang ating pananampalataya. Sa ating unang pagbasa, Propeta Habakuk, bihira nating marinig itong propeta nito. Ang pangalan niya ay Habakuk. Hindi po siya popular ngayon ang panahon upang mapaliwanag ko ang sinasabi niya. Si Propetang Habakuk, ginagawa niya ang kanyang trabaho upang tagapagsalita naman siya. Ito ba yung gusto sabihin ng Diyos? O sige, sasabihin ko. Tila napapansin niya, bakit kaya parang yung mga nag-aalipusta, nagsasamantala sa kapwa, para pa silang nagtatagumpay sa buhay. Yung mga nasamantalahan, yung mga inapi, parang kawawa naman. Kailan ba kayo, Panginoon, magsasalita? Panginoon, kailan ba kayo kikilos? Ang katarungan ng Diyos sa kasaysayan, maliliit ang hakbang. Bukod doon sa maliliit ang hakbang, mabagal pa. Ngunit, sabi ng Panginoon kay Propetang Habakuk, ito ang pangarap ko. Sabihin mo ito, isulat mo ito. Ang taong walang integridad, paparusahan. Ang taong walang integridad, parurusahan. At ang taong may pananampalataya, mabubuhay. Mabubuhay ang taong may pananalig. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, bihira natin marinig ng ating Panginoon na parang medyo ano ba ito? Bihira mo makita itong panig ng Panginoon. Ang sinasabi niya, ito, lahing walang pananampalataya. Pinapagalitan niya. Matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Nung sinasabi ni Jesus yan, hindi siya nakangiti. Kung naririnig mo yung mga kataga niyan, para bang gusto mo na magtago? Hindi po ba?
kulang sa pananampalataya. Nung medyo yung mga apostol, kasi may pinagaling po si Jesus. Mabait si Jesus, pinagaling niya. Lumayas yung demonyo. Nung hinintay ng mga apostol na medyo, malamig na ba yung ulo ng ating Panginoon? Lumamig na ba? Tinanong nila. Kasi yung mga apostol, yung kaso kasi, yung dinidemonyo, yung nahuhulog sa apoy, nahuhulog sa tubig yung bata, dinala sa apostol. Hindi naman nila mapagaling. Tinanong nila ang Panginoon, Panginoon, bakit hindi po namin napagaling? Nako, nagalit na naman ang Panginoon. Tinaas na naman yung boses niya. Kung ang inyong pananampalataya ay kasinliit man lang nitong binhi, butil ng mustasa, ganun kaliit yun, mapapagalaw ninyo ang mga bundok. Naku, pinagalitan pa sila. Ayan. Hindi lang pinagalitan po ang mga apostol, pinagalitan po tayo. Kasi po, kasama na ako, ang hina, ang bagal, malamya, ang ating pananampalataya. Konting pagsubok lang, suko na ako. Taas na yung kamay. Ipagdasal po natin sa tulong ng Diyos na palakasin, pagtibayin ang ating pananampalataya. Sa tulong ni Maria, nasa pangatlo na tayo, no? Pangatlong araw ng pagnonobinaryo. Ang kapista niya, 15 ng Agosto, Birhen ng Buena Hora. Sa tulong po ng mahal na Birhen, Birhen ng Buena Hora, ni San Jose, ni Santo Domingo de Guzman, pundador ng mga paring Dominikano, magaling sa sila ay mga predikador. Sa tulong po ng mga santong tumutulong tuwing may salot, lalong-lalo si San Roque, nasa pangalawang araw po tayo ng pagnonobinaryo. Hilingin po natin na ang ating pananalig ay mas malakas. Amen. Mga kapatid, sa panalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sanilikha, buong kababaang loob ating sambitin. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa, naway wag maging bato at wag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamakasarili. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, naway mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya.
Makapangyarihang Ama, inilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo at nubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatanima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay mong totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambahayan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kasama na si Leonila Marasigan Peralta. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santo Domingo de Guzman, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumiyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, minsan ay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay maawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sa paligid, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Domingo sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo, sa pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan ng kay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila ang pangako nila sa binyag na ikaw nilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Iniimbitahan po namin kayo ang cross post ng Quiapo Church Facebook. Pangalawang araw tayo kay San Roque. Bakit po? San Roque, patron, laban sa salot, laban sa peste, laban sa pandemya.
Yan po ang dahilan. Pangalawang araw po tayo ng pagnonobinaryo kahapon. Malakas ang ulan, yung internet signal mahina, pero yung kahapon po, San Roque de Manila, dito sa Blumentritt. Mamaya po, ang misa po alas 6 ng gabi. May nobina po bago yung misa. Saan? San Roque, Pasay. San Roque, Pasay. Patuloy po tayong lumapit kay San Roque upang tulungan naman tayo sa ating paglalakbay sa pandemya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.